balita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Pinoy o Pangulong Aquino nagsawa na sa mga kritiko. Ipinaubaya na sa Diyos ang mga taong puro daw puna ang inaatupag. Tinaguri ang fixer sa Korte Suprema, kinilala na. NBI, pinakilos na ng DOJ para imbestigahan ang 3 magkakasunod na kaso ng media killings sa Mindanao. Ang PNP, bumuo na rin ng task force. Mga residente malapit sa grave site sa Tacloban City lumikas dahil sa masangsang na amoy. Sa balitang negosyo natin, planong pag-import ng tabako ng isang Bulacan-based cigarette manufacturer. Headlines. Ikinabahala ng mga local tobacco farmers. Kita sa ibayong dagat, pagsiselfie o picture taking ng 3 world leaders sa memorial service ni dating South African leader Nelson Mandela. Ipinagtanggol. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Umaga ng Biyernes na ngayon, Disyembre 13, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DWAR 103.9 RMN Palawan, HP 612 RMN Cebu, XMY 729 RMN Cotabato, at sa DYWC 801 RMN Dumaguete. Live international via Ustream. Search for RMN Manila, WRMN New York, USA. Live rin tayo at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong Pilipinas. Nauubos na ang pasensya ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga kritiko na hindi tumitigil sa pamumulitika matapos manalasa ang bagyong Yolanda sa bansa. Sa pagharap ni Pangulong Aquino sa Filipino community sa Japan, sinabi nito na ipinaubayan na lamang niya sa Diyos ang mga taong walang magawa sa buhay kundi mamuna ng kapwa. Ayon pa kay Pinoy, hindi niya pag-aaksayahan ng panahon ng mga taong ito dahil siya ay busy. Kasabay niya, hinamon naman ng Pangulo ang kanyang mga kritiko na lumagay sa kanyang posisyon. Pasanin rin ang problema ng buong bansa at lumikha ng mga pangmatagalang solusyon. Ang problema nga lang, anya, puro lamang batiko sa mga ito pero takot namang tumakbo sa anumang government posisyon. Pinakilos na rin ni Justice Secretary Laila De Lima ang National Bureau of Investigation para imbestigahan naman ang 3 magkakasunod na insidente ng pagpaslang sa mamamahayag sa Mindanao. Ang kautusan ni De Lima ay batay na rin sa Administrative Order No. 35 ni Pangulong Noynoy Aquino kung saan automatiko pong iimbestigahan ng NBI at PNP ang mga kaso ng extrajudicial killings, torture, enforced disappearances at kahalintulad ng mga grave violations. Ang magiging resulta naman ng initial investigation ng NBI ay ire-refer sa Special Investigation Team at mga Special Oversight Teams na nilikha sa ilalim po ng AO o ng nasabing order. Kasabay niyan, inamin din ni De Lima na talaga nakabahala na ang 3 sunod-sunod na pagpatay sa mga miyembro ng media sa loob lamang ng 2 linggo. Napatid na kabilang din sa mga pinakahuling pinaslanga na broadcaster ay sina Rogelio Butalid, Joas Dignos at Michael Diaz Milo.
Bumuo na ang Philippine National Police na rin ng Task Force o Task Group na siyang tututok sa kaso ng 3 magkakasunod na kaso ng pagpatay sa mga mamamahayag sa Mindanao. Ayon kay PNP-PIO Chief Senior Superintendent Ruben Teodor Sindak, ang 3 binuong Special Investigation Task Group ay pangunahan ng Task Force USEG ng Directorate for Investigation Detection Management. Kaugnay niyan, naniniwala naman si PNP Chief General Alan Purisima na walang koneksyon sa isa't isa ang 3 kaso ng media killing sa Mindanao. Tinyag din ni Purisima sa National Media Organization na mahigpit silang nakamonitor sa kaso. Mga kasama, lumikas na po yung mga residente malapit sa grave site o mga libingan doon dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa libu-libong bangkay na hindi pa rin naililibing mahigit 1 buwan na matapos pong manalasa ang Yolanda sa Tacloban. Ayon sa ilang residente, hindi nila masikmura ang nalalanghap nilang hangin araw-araw. Pero ayon naman kay Tacloban City Administrator Attorney Texon John Lim, hindi daw sila tumitigil sa pagsasayos po ng permanenteng paglilibingan sa mga ito. At kahit na anumang bagal ang paglilibing, ay tiniyak naman ni Lim na ginagawa nila lahat at sinusunod ang tamang proseso. Una rito, nagre-reklamo na ang mga residente ng Barangay Suhi dahil sa nakakasakit na po yung mga bata dulot nga na hindi kaya-ayang amoy. 13,000 trabaho handog ng DOLE sa mga Yolanda victims. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report! Tinatayang 13,000 trabaho ang naghihintay sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa Leyte. Ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, ngayong linggo ay magsasagawa sila ng job fair sa Ormoc, Leyte. Sinabi pa nito na isasagawang job fair sa Ormoc City Hall na kung saan ay 33 overseas recruitment agencies ang lalahok na may hatid sa mahigit 10,000 job vacancies. 3 local recruitment agencies din ang sasali sa naturang job fair at magbibigay ng mahigit sa 3,000 trabaho. Paliwanag pa ni Baldo sa magiging benepisyaryo ng naturang job fair ay ang halos 3,000 pamilya na nakatira sa Barangay Valencia, San Jose at Guntiguan. Maliban dito ay makaraan ng Pasko ay magasagawa pa ulit ng panibagong job fair ang DOLE upang mas mapabilis na makabango ng ating mga kababayan na hinagupit ng Super Typhoon Yolanda. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. 24-hour disaster response iginit ng isang senador. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report! Iginiit ni Senator Bam Aquino na magkaroon ang national government ng maximum response time na 24 oras kasunod ng isang kalamidad. Sa ngayon kasi ayon kay Aquino, tumatagal ng hanggang 3 hanggang 4 na araw ang kadalasang inaabot bago makatugon ang national government sa malawakang sako ng dulot ng kaligtasan. Kaya naman hiling ni Aquino sa pamahalaan magkaroon ng mas mataas na antas ng kahandaan tuwing may kalamidad. Ayon sa senador, ngayong nararamdaman na natin ang epekto ng climate change at inaasahan ang pagpasok ng mas marami pang bagyo sa susunod na taon, napapanahon na rin para paigtingin ang paghahanda ng pamahalaan. Binigyan din pa ng senador na dapat matiyak ang mas mahigpit na koordinasyon ng national government at local government units lalo na tuwing may paparating ng mga kalamidad. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. May fun run sa mga Yolanda survivors ang aarangkada bukas sa Pasay City. Kasama natin sa balita live si Joyce Adra. RMN Report! Alas 6 ng mga daling araw bukas, magsisimula ang fun run sa Pasay City. Layo nito na makalikom ng pondo para sa survivors sa Typhoon Yolanda. Partikular na patutunguhan ng pondo sa fun run ang mga batang naulila o namatayan ng mga magulang sa paghagupit ng bagyo. Ang naturang fun run ay lalawakan din ng mga kilalang PBA stars. Kasama mo sa Pasay City, guys, Adra, Tatak RMN. Nationwide! Mga kasama, kinumpirma na isang insider mula sa Korte Suprema na si Arlene Angeles Lerma, ang tinatawag na Ma'am Arlene o tinaguriang Janet Napoles ng Hudikatura. Ayon sa source, kilalang kilala si Lerma ng mga maestrado dahil napakalakas na impluwensya nito kung saan binabayaran umano ni Lerma ang mga maestrado ng malaking halaga para paboran ang mga kliyente nito. Unang inireport na mayroon 3 Ma'am Arlene sa Hudikatura pero hindi naman ito partikular na matukoy. RMN Nationwide Report!
Dako tayo ng Mindanao MNLF SEMA faction. Nangangambaho sa ilang bahagi ng napirmahang annex sa Framework Agreement. Kasama natin sa Balita Live si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report! Kung si Moro National Liberation Front Chairman Dato Muslimin Sema ang tatanungin ay maganda ang ministerial form of government. Subalit may alinlangan siya dahil baka matulad ito sa Memorandum of Agreement on Ancestral Domain o MOA-AD na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Sa panayam ng RMN Cotabato, sinabi ni Sema na ang ministerial form of government ay tinalakay na rin sa Tripoli Agreement ngunit hindi na isa katuparan sa 1996 Final Peace Agreement dahil sa issue ng constitutionality. Inaasahan na magkakaroon ng ministerial form of government ang mabubuong Bangsamoro political entity na papalit sa kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM na pamumunuan ng Chief Minister. Sa panig ng MNLF, umaasa pa rin sila nakikilalanin at erespeto ng gobyerno ang 1996 Final Peace Agreement at hindi dapat balewalain. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo nationwide! Kasama nilabas na po ng Department of Transportation and Communications ang panukala nilang pagtataas sa pasahe sa LRT at MRT. Kasabay nito'y inalamahan kaagad na mga militanteng grupo ang ginanap na public hearing kahapon kaugnay sa fare increase na halos kapareho lamang ng dating panukala 2 taon na ang lumipas. Paliwanag po ni LRT spokesman Attorney Hernando Cabrera, layunin daw ng dagdag pasaheng masuportahan ang maintenance ng LRT Line 1 at 2 gayon din ng MRT Line 3. Hinangoan ito sa 11+1 formula kung saan magiging 11 pesos na ang minimum fare sa LRT at MRT at magdadagdag naman sila ng piso sa masusunod na kilometro. Ayon pa kay Cabrera, target ng pagtataas pasahe na mabawasan ang inilalang subsidiya na nagkakahalaga ng mahigit sa 2 bilyong piso kada taon. At ang matitipid naman anya dito ng pamahalaan ay gagamitin sa iba pang aspeto ng ekonomiya. Dako tayo ng Iloilo. Opening ng Dinagyang Festival. Isasagawa ho mamaya. Kasama natin sa Balita Live mula doon, Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report! All set na ang City Government at Iloilo Dinagyang Foundation para sa gaganaping pamukaw o opening ng Best Tourism Event sa buong bansa, ang Dinagyang Festival. Las 3 mamayang hapon ay magpapakitang gila sa 11 competing tribes sa kanilang street dances hango sa sarili nilang styles at choreography. Kaugnay nito, isasara naman ang ilang major streets sa lungsod at inaasang engrandeng pamukaw ngayong taon kung ikukumpara sa nakaraang mga taon. Ayon kay Tourism Officer Ben Jimena, sa kabila ng development at modernization, sinisiguro nilang mapanatili ang religious aspect ng Dinagyang Festival. Inaasang dadagsang devotee si Senyor Santo Niño sa buwan ng Enero para sa Dinagyang Festival 2014. Ang pamukaw ay sinasagawa upang ipadama sa mga Ilonggo na magsisimula na ang Dinagyang Fever at sabay-sabay na naman ang mga ito sa pagsigaw ng Halabira, Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo ang back-to-back number 1 sa Metro Iloilo. Charm Gabileo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide! RMN News Negosyo! Mga kasama ay kinalaro po ng mga tobacco, local tobacco farmers ang isang Bulacan-based cigarette manufacturer na mag-import ng kanilang mga tobacco leaf sa napakababang halaga. Plano kasi ng Mighty Corporation na pagmamayari ng Wong Cho King family na ibentang produkto sa napakababang halaga na $0.68 so 29.24 pesos kada kilo mula sa karaniwang 58.69 pesos kada kilo. Ayon po kay Ilocos Sur-based Banayoyo Reforestation and Tobacco Growers Credit Cooperative President Francis Gamboa, hindi raw ito makakalaban sa bagsak presyo ng nasabing korporasyon. Dahil dito nanawagan ng kooperatiba na gawan ito ng paraan ng pamahalaan upang hindi naman malugi ay iba pang cigarette manufacturers. RMN News Abroad! Pinagtanggol ho ng photographer ng Jens Franz Press ang pagse-selfie umano ng 3 world leaders na sa kalagitnaan ng memorial service ng global icon ng na si South African President Nelson Mandela. Ayon kay Roberto Smith ay bigla na lamang hong kinuha ni Danish Prime Minister Helle Thorning-Schmidt ang kanyang cellphone at nag-selfie. Kasama doon yung American President na si Barack Obama at British Prime Minister David Cameron.
Iginit ng photographer na nagkakasiyahan, nagkasasayawan, nagkakantahan yung mga tao sa stadium. Tila ba walang bahid ng kalungkutan sa kabila ng pagpanaw ni Mandela. Nanawagan ito sa publiko yung photographer sa mga netizens na huwag namang husgahan yung mga world leaders dahil tao rin ang mga ito. At yung litrato ay sadyang deceiving, ika nga. The weather today. RMN News Panahon. Patuloy na nakakapekto ho ang tail end of a cold front sa northern at central Luzon. Ayon sa Pag-asa, maaranas po na maulap na papawirin at mahinang pag-ulan pa rin ang rehiyon ng Cordillera, Ilocos at Cagayan Valley. Metro Manila at nalalaming bahagyo ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Katamtaman hanggang malakas ang hangin sa Hilaga Silangan sa Luzon. Ang baybaying dagat nito ay magiging katamtaman hanggang maalon. Mga kasama live pa rin. Live na live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Biyernes, Desyembre 13, 2013. Sa mga taga Zamboanga, susunod na dyan, sila kasamang Joel Sanson at Hill Climaco sa DXRZ 900, RMN Zamboanga. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you po Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. 13 araw na lamang Pasko na. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Hoy, kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Obera. Ito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang oras tatak alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. ACOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhin matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong ACOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, ACOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Haven of Angels Memorial Chapel.